May pag-asa pa ba? Nakababahala po ang mga nangyayari. Paalaala lamang sa mga nakakalimot, children are the so-called pag-asa ng bayan. Naniniwala po tayo dyan. Matagal na panahon na yan. Ito ay ating pinaniniwalaan. Malaki ang ating pangarap sa mga kabataan. Sa bawat pamilya, sa bawat komunidad, sa bawat syudad. Nandito na naman po tayo sa ating pong Outside this Beautiful broadcast kung saan kung mahal mong Pilipinas, tayo nang lumabas hindi para mag-rally, kundi para ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating tagapagligtas. Katatapos lamang po ng ating pong National Tracts Giving Program and nagkaroon po tayo ng magandang turnout. Hindi lamang po ilang simbahan ang ni-expect po 150 churches ang from COG ang ang tutulong, mga 150 churches lamang. Pero ang mga sumuporta po nasa 381 churches. It was very amazing na salamat po sa Diyos at nahikayat po natin sila. Hindi po ito nagtatapos dito. Ito po ay meron pang malayong mararating. In fact, during the data pa lamang, hindi na po kami magka-ugaga. Na-overwhelm po kami sa napakaraming mga reports. Sa mga komunidad, meron pong mga nag-share ng salita ng Diyos, meron na pong mga nag-share sa bus, meron pong mga namigay ng pagkain, meron pong mga nagpa-feeding program, basta po maipahayag ang pag-ibig ng Diyos. It is just a small thing, pero naniniwala po ako, ang Diyos po ang atin pong na-honor kapag ganyan pong atin pong ginagawa. God is being honored because we know that the Lord wants us to share His love. Gusto po ng Panginoon na ipahayag natin ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Nawa, sa ginawa po natin, magkaroon po ng impact ito sa mga simbahan, hindi po yan overnight ha. Ito po ay dapat tuloy-tuloy sa aming pong simbahan, tuloy-tuloy pa rin po ang aming pong paglabas, ang aming pong paghayo. At nawa, sa mga nakakapanood po nito, you will get the habit of sharing the gospel. Kaya po salamat po ng marami sa mga sumuporta. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Isa na naman pong victory ang ating pong ginawa. Tagumpay, ating pong ginawa. At sa mga susunod pang panahon, may gagawin pa po tayo. Next year, nagre-ready na po tayo. Ipon lingkod ay iikot na naman po next year para po makapagturo about evangelism, paano humayo, paano ipahayag. Takot, kundi may tapang sa ginagawa po natin. Ito na lang po ang makita nating pag-asa na kapag si Kristo ay papahayag po natin sa bawat lugar, komunidad, barangay, kahit sa mall, kahit sa marketplace, sa mga kumpanya, alam po natin magagabayan ang bawat isa. Salamat po ng marami at meron po tayong tatalakayin ngayon. Naniniwala po tayo na may pag-asa ang Pilipinas na umunlad, na umasenso, hindi para lumubog, hindi para dumausdos pababa. Naniniwala po ako na ang Pilipinas ay may pag-asa at ang mga kabataan ang pag-asa ng ating pong bayan. Pero marami po tayo mga nababalitaan tungkol sa violence sa mga paaralan, sa mga barangay, sa mga kalsada, kahit sa mga establishment, yung mga negosyo na lumalaban ng patas, biruin mo naman hindi pinalalagpas. Sino-sino po ang mga dahilan? Ang nakikita po natin, mga kabataan. May pag-asa pa ba? Nakababahala po ang mga nangyayari. Paalaala lamang sa mga nakakalimot, children are the so-called pag-asa ng bayan. Naniniwala po tayo dyan. Matagal na panahon na yan. Ito ay ating pinaniniwalaan. Malaki ang ating pangarap sa mga kabataan. Sa bawat pamilya, sa bawat komunidad, sa bawat syudad. Pero paano mangyayari ito kung ang kabataan mismo ang nagiging problema ng ating lipunan? Nawawalan tayo ng pag-asa kapag nakikita natin ang kabataan na hindi marunong lumaban ng parehas. Lalo pang lumalabo kapag ang ating nilalagyan ng solusyon ay ang kasalukuyang sitwasyon lamang pero hindi ang tunay na ugat ng problema. Paano ba dapat gabayan ang kabataan? Sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Dapat daw sa murang gulang pa lamang, tinuturuan ng mga kabataan sa kanilang paglakad ng tama. Magsisimula yan sa tamang habit habang bata pa. Kung ang bata ay matututong gumalang sa matatanda, maging magalang sa pananalita, maging masipag mag-aral at hindi magbubulakbol, maging matulungin sa kapwa,
at matutong umami ng kasalanan, may maganda tayong ginagawa. Pero magagawa ba natin ito bilang mga magulang? Opo, simulan nating ipakilala ang Diyos sa ating mga anak. Sikapin nating makilala ng ating mga anak ang Diyos na may akda ng verse na yan. When you look at the Bible, makikita mong napakaraming turo o insight na maaari mong gamitin at gawin upang ituro din sa mga bata na unti-unti nilang maiintindihan kapag lagi nila itong naririnig at napag-aaralan. Kahit ikaw na magulang, kaya mo rin itong gawin at ipamuhay kung sisimulan natin ngayon. Kung sisimulan nating basahin ang salita ng Diyos o ang Bible at aralin ang mga nakasulat dito, masisimulan mo na rin ipamuhay ang mga natututunan natin dito. Isa pang dapat nating gawin ay maging mabuting halimbawa ng mga salitang itinuturo sa mga bata. Kung alam nating hindi tama ang ating iniisip, huwag na nating gawin. Kung alam nating hindi tama ang ating gagawin, huwag na nating ituloy. Kapag alam nating hindi makabubuti, huwag nang ituro. Ibahagi mo ang mabuting balita. Ibahagi mo ang kanyang kaligtasan. Na sa pagtitiwala sa Diyos, matututo tayong magsumikap na gumawa ng tama. Uulitin ko, magsumikap na gumawa ng tama. Aralin natin ang kanyang salita nang tayo ay magabayan at mamuhay ng tama. Nang sa gayon, sa ating paglabas sa komunidad, makikita nating may pag-asa ang ating bayan. Ang mga kabataang ating natuturuan bilang mga magulang ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Take note, ito ay hindi overnight. Ang sabi sa salita ng Diyos, train, magsanay, magsumika, magpagal. Kailangang simulan ang training. Ngayon na. Matyagang magturo at maghintay. At mangyayari ang magandang kinabukasan ng ating bayan. Ako'y naniniwala sa gagawin natin bilang mga magulang, totoong may pag-asa ang ating bayan. God bless you. Kung mahal mo ang Pilipinas, tayo nang lumabas, hindi para mag-rally, kundi para ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. God bless you. Bye-bye.